Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. And for today, andito ako ngayon sa Portugal, Lisbon. And magkano muna tayo? Kagala muna tayo ng saglit. Ito nga ating barko, Lebelo. And meron din kaming kaharap dito na isang malaking barko from Celebrity. Yan. So gagala muna tayo dito sa city, makikiconnect sa internet, na-explore at i-enjoy naman ang aking trabaho. So isa to sa mga perks of working on board cruise ships, ay nagkakaroon kayo ng chance na makapunta sa mga places na ganito. So explore muna natin guys, and pakita ko na lang sa inyo ang aking experience. And meron akong internet and sana gumana. Let's go! So, napansin ko lang na ang daming mga ganito dito. Para siyang tuk-tuk na say fit pang pang mga turista. And first stop natin pala ngayon ay ang Cathedral, Lisbon Cathedral. Actually, na Google Maps ko na siya. Kaso, hindi ko alam kung paano pumunta doon. Kasi nga, wala akong internet. May internet kasi dapat ako bumili ako ng eSIM kaso hindi siya nagwo-work. And tingnan nyo guys, may mga sinampay pa dito. So gala muna tayo dito sa mga may kipot na daanan sa Lisbon. So kung mapapansin nyo, maraming eskinita dito, katulad na dinaanan ko kanina. And it's made for a purpose. Kasi daw, yung purpose nito is para maligaw yung mga magnanakaw dati ng mga panahon to. And then, yung place na to ay puro paakyat. Kasi itong place na to ay ginawa sa pitong burol. And medyo kailangan ko ng maraming akyatan for today. Hindi ko sure kung ito na ba yung cathedral, pero habang pataas tayo ng pataas, marami tayong view na makikita. Alam nyo ba na ito yung isa sa mga signature ng Lisbon, yung kanilang mga blue tiles, something na design. Sabi kung nakakita ka daw nito, malamang sa malamang mga 100 years na ang edad niyan. Nakaka-amaze lang kasi kahit gaano ka skip yung daan, meron pa rin silang mga tram, ay yung mga maliliit na tren na kung saan pwede kang, na dati sabi isa sa mga modes of transportation talaga dito, pero ngayon ginagawa na lang siya for tourist attraction. Tapos ang cute din ng mga coffee shop dito. So mamaya pupunta tayo, kakain tayo kasi meron tayong target. At yun ay ang mag-upload ng vlog. So, nagdala ako ng jacket kasi medyo malamig kanina nung tumingin ako sa barko namin. Pero ngayon, napansin ko na magiging mainit pala. So, mamaya pa rin na lang natin itong ating jacket. And enjoy yung lamig ng hangin ng konti, tapos yung init ng araw. So, masarap-sarap siya. Siguro kaya lang malamig kanina kasi madaling kasi umaga pa.
Hello guys, okay, nandito ako sa isa sa mga simbahan dito. And actually, hindi ko alam kung ito yung hinahanap ko. Hindi ko sure kung ito yung Lisbon Cathedral. Pero malaki din yung simbahan na to. Pero ang problema dito, hindi ka lang makapasok sa mga simbahan. Feeling ko dahil sa oras or hindi lang talaga siya available. Yun yung napansin ko sa ilan sa mga places dito sa Europe na yung ilan sa mga simbahan ay hindi pwedeng makapasok or meron lang silang specific time kung kailan pwedeng pumasok. So for this one, siguro hindi pa ito yung aking time para makita to. And let's explore the place. So guys, ang pinuntahan kong simbahan kanina ay Monastero St. Vincent de Fora. Parang ganoon. Nakita ko lang yung pangalan niya sa labas. And meron ako pang isang simbahan na nakita na feeling ko mas malaki at mas mataas. At ito yung ating pupuntahan kasi gusto ko talagang pumunta ng simbahan. Ay ito nasa likod ko. Yan, so mas malaki siya. And puntahan natin, check it out lang natin. Pero pansin ko lang dito sa place, siguro dahil Sunday at maaga pa kasi anong oras lang, alas 9 sa kanila kasi for sure maaga pa sa kanila. Wala masyadong tao at medyo maluwag yung daan siguro kasi in-imagine ko medyo touristy area kasi iniisip ko medyo touristy area tong Lisbon magiging marami yung tao, pero as of now wala pa naman, which is good thing para ma-explore natin ang tahimik, makapaglakad-lakad tayo ng maayos. So dito ako sa isa sa mga park dito sa Lisbon. Nakakatuwa lang kasi sa isang place makakita ka na lang ng biglaang park. So ito isa sa mga dog parks dito. Feeling ko made for dogs talaga kasi yung may mga designs about dogs. Tapos ewan ko, siguro tambayan din, pero mostly marami kang makikita mga dog owners saka aso. Tapos may coffee shop din dito. Gusto ko sana magkape, pero maya maya na kasi baka uminit and hindi natin kayanin yung init. So ngayon gagala muna tayo, pahinga lang muna ako ng konti para ma-appreciate yung ganda ng place. Ito naman simbahang ito. So ang tawag dito ay Igreja de Santa Engracia. So sa English, National Pantheon Church of Santa Engracia. So actually hindi siya ganun kalaki compared dun sa isa, pero hindi rin siya napapasukan eh. Merong mga bantay sa loob. And hindi ko pa natanong, pero feeling ko may bayad pag pumasok ka. Kasi ang nangyari dito, feeling ko yung ibang mga simbahan sa Europe para siyang nagiging museum na. So para makapasok ka, kailangan mo magbayad. And in this case, hindi ko sure kung pwede pumasok. Pero appreciate na lang natin yung lugar. And makikita nyo, napakapayapa ng place. Medyo nakakapagod lang talaga mag-akyat baba dito sa mga places. Ngayon 9:47 na and I'm planning to have breakfast or brunch para makakain na tayo at makabalik na tayo sa barko ng maaga or makapag-explore pa tayo at masulit natin yung time. Para nag-hiking dito. Galing guys, in the middle of the street merong orange tree. Sa nakita niya yung bunga niya, yung mga kulay orange din.
At saka ano siya, ang dami yung buong ito ano lang yan, walkway. Oh. Di ba? Yan yung ibig sabihin na kung gusto mo, may paraan. Amazing. Guys, meron akong nadaanan na isang chapel. And hindi ako sure kung siya ay Catholic Church. Pero merong Jesus Christ sa crucifix. Sa unahan may pare. Ang medyo nag-aalangan lang ako kasi meron silang balat sa ulo na parang mga Muslims. Pero feeling ko hindi siya pang Muslim, pang Catholic talaga kasi sila ay nag-sign of the cross. So pumasok lang ako saglit tapos nagdasal kasi maliit lang yung chapel and ayoko naman maka-disrespect kung baka meron silang special attire or something na kailangan kong gawin. So nagdasal lang ako saglit and lumabas na rin. Pero feeling ko Catholic Church siya. Hindi lang ako super 100% sure kaya alis din ako. Hello guys, so nandito ako ngayon sa Square. So nung 1755 nagkaroon daw ng malaking earthquake dito sa Portugal, sa Lisbon, and maraming places dito ang nasira dahil doon. So ito si King Jose I, siya yung nagro-rule nung place na to nung time nung lindol at nung rebuilding. So yan yung kanya, ito yung statue niya. Nasakay siya sa kabayo. And sa harap naman, andito yung dagat na. And dito tanaw ko na yung barko namin. Tapos may malaki ditong parang katulad sa Rio de Janeiro, si Jesus Christ na nakalimutan ko kung ang tawag sa ganun eh. Pero meron din sila dito. And marami ang tao. Ito yung feeling ko ng very touristy place. And maraming nagpipicture din. Ay. So meron akong hindi napuntahan na yun, no? So para siyang palace sa taas. And wala na ako masyadong time ngayon. It's already 9 something and kailangan kong kumain sa isa sa mga restaurants dito para matry naman natin yung pagkain nila. And yun, meron dong bridge sa likod. And hindi ko sure kung kita nyo yung malaking statue ni Jesus Christ. Pero ito siya. I'll have hot chocolate. Maybe I'll just have this cheeseburger. How do you like barbecue? Well done. Yeah. That's a bit. And also water. Still? Yes. Hi guys, so nandito ko ngayon sa isa sa mga restaurant dito sa paligid lang nung square. So hindi ako masyado mag-vlog kasi baka maka-copyright tayo kasi may music behind. Pero nag-upload ako ng vlog. Hopefully ma-upload kasi medyo nagkakaproblema yung aking connection. Pero may wifi sila dito, yung pag-upload lang yung may nagkakaproblema ako. Pero okay dito kasi kita mo yung view, maaliwalas yung weather, and yung food ay titingnan natin kung ano lasa. Ang tagal. Tamis, nakaka-diabetes. Bon appetit. Pero guys, burger lang yung in-order ko. Fries tsaka hot chocolate. Kasi yun lang yung alam ko. Gusto ko maging safe sa pagkain kasi baka pag umorder ako na hindi ko alam, hindi ko makain. Kaya burger. Okay siya guys.
Okay yung lasa niya. Makapal yung pan. Ayan. Ayan, lasang healthy. Saka ito, fries nila gawa sa patatas talaga. So guys, tapos lang kumain. Okay naman yung food, masarap naman siya. Ang problema medyo pricey ang mga pagkain dito. So it's around 11:07 na. Actually, okay na rin naman, na-explore ko na rin naman yung city. Nakita ko na rin yung beautiful city of Lisbon. And kailangan ko nang bumalik kasi magtatrabaho na ako. And yung hindi ko nagawa is mag-upload ng vlog. Mabagal yung pagre-render ng video ko. So, sa barko ko na lang gagawin and tingnan natin kung ano mangyayari. And na-discover ko na rin na yung internet ko pala ay hindi naka-roaming. So, dapat pala naka-roaming para gumana siya. And yun, doon lang na-discover sa sa restaurant. Pero ayos lang kasi next port naman namin ay Portugal ulit. So, may chance pa akong makapag-upload sana ng vlog. At saka tinan nyo may bibe. So, lakad na tayo pabalik ng barko. Medyo malayo siguro, mga 5 minutes away na lang naman ako. So, tara, balik na tayo. Trabaho na. And because it's Sunday, sa hapon 4 hours lang ako magtatrabaho imbes na 6. Mas maaga din ako makakapagpahinga. Kaya pinili ko tong Sunday na at gumising ng maaga kasi nga makakapagpahinga pa ako sa hapon. And ma-enjoy ko ang aking rest. Ayun pala yung simbahan na hinahanap ko. So yun yung simbahan na hinahanap ko kanina pa. At hindi yun yung napuntahan ko. Sayang naman. Pero at least nakita ko na siya dito from far away. So next time, marami pa namang next time. Baka bumalik ulit kami dito. Hindi natin alam. And marami pa namang opportunity para i-explore tong lugar. Nga pala siya. So yan guys, malapit na ako sa amin. Sa barko namin. Konti na lang. And siguro dito ko na muna tatapusin yung vlog nito. Sana na-enjoy nyo ang aking Lisbon short trip. 3-hour short trip dito. And we'll see you in the next vlog. And hopefully ma-sustain natin tong pag-upload and paghanap ng mga places and ng chance para makapag-upload. Thank you so much for watching. See you.